Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asayo Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda rin yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara Asayo upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa dalawang stalker ni Paolo Avellino na ikinagulat naman po ng lahat. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And simulan nga natin po ang ating chikahan ngayong gabi tungkol po dito sa ilang mga komento natin taga-subaybay hinggil sa nagdaan nating balita. Ito'y bilang pasasalamat natin na walang sawa pong pagsuporta. So first comment natin ay mula po kay Sonny Guillermo. Magandang gabi sa iyan, Sonny. Hindi ko alam kasi kung Mamba or Sir. Ayan, shoutout po basta sa inyo at magandang gabi. Sabi niya, ayan, wala pinag-aralan. Hindi niya alam yung tama. Hindi siya gentleman. Pinakita lang na bastos sa ekulangot. Wala namang kasalanan si Kim sa kanya. Huwag niyo nang panoorin yung pinopromote niya. Bastos, grabe. Hindi siya tunay na lalaki. Yung ganyan, sana ay bumagsak yung mga pelikula. Kulangot na yun. Grabe naman yung bansag, kulangot. Pero ayun, for sure naman, nakapaghingi na po ito ng paumanhin, patawad, personal kay Kim. Mga bagay na hindi naman kinakailangan always hindi naman kinakailangan always isa publiko. Pero, ayan, kung may isip nila ang fans ni Kimi, mas maganda sana para, ayun, mayroon pong public apology para sa fans ni Kim na nasaktan. Pero syempre kasi it's not about us naman it's about Kim. Yung naramdaman ni Kim Chiu, kung nailang ba siya, napahiya ba siya, ramdam yun ni Kim. Kaya kung personal siya manghihingi ng sorry kay Kim, okay na po ako doon. 'Di ba? Pero ayun nga, medyo off na tayo sa kanya. Hindi na kasi may erase yun sa isip ng mga fans Pero bigyan pa rin natin ng chance. Depende. Sana wag na pong ulitin. Grabe, no? Anyway, mula naman kay Ma'am Annalyn Hiccup, shoutout po sa inyo, maganda ring gabi. Ayan, Gandara. Nakita mo na ang post ni Paolo? May stalker sa bahay niya. Lagi daw, kinukuhanan ng picture at kinukuhanan ng video. Nilabas niya yung picture ng dalawa. Sana naman ibigay natin ang privacy ng mga artista. Pero super happy ako sa naganap sa Chowking. Super kilig. Kim Pao forever. Naku, nalungkot nga po ako, Ma'am Annalyn Hiccup, nung makita ko mismong post ni Paolo Avellino. So, patas na rin nga naman, panay sila kuha ng pictures and videos sa bahay ni Pao. So, wala naman sigurong masama na i-share din ni Pao yung pagmumukha nila. Swerte pa nga sila at naka-face mask sila diba? So, ayun, may nakakalungkot na bakit umabot sa ganito. Well, di naman kumpirmado pa po kung sino ang mga ito. Ayan, di rin po nakikilala ng ilang Kim Pao fans, hindi rin daw po nila nakikita pa sa mga events na ginaganap nila Kim and Paolo. Di ba nagkakaroon naman po ng binding ang mga Kim Pao fans, kaya ayun, pamilyar na po sila sa iba. And ito, hindi po sila nakikita. Mapapansin nyo rin yung damit nila parehas, yung color, ganyan. So, naka-ready din, naka-face mask po sila. So, eto nga yung mismong post ni Pao. Since ilang araw nyo na rin naman na kinukuhanan ng picture and video yung labas ng bahay namin, okay lang naman din siguro na i-post yung picture nyo para
patas lang. Ayan, makikita rin po sa larawan na tila po may police car. So, tumawag ba ng pulis si Paula Avellino para i-report po ito? Ayan, ang tugon dito ng mga fans ay dapat lang naman daw. Dapat talagang i-report kasi ang creepy. Ang creepy daw po dito na grabe no, maabot sa panggaganyan. Kasi based sa post ni Pau, ilang araw. Grabe yung ilang araw. Stalker na talaga. As in, hindi ito yung napadaan lang tapos namangha, ito pala yung bahay ni Paolo, parang normal pa yun no? Pukulan mo ng picture kasi parang once in a lifetime, uy, grabe nakita ko, bilang fun, ganyan. Pero yung ilang araw nandoon, parang may purpose. Kaya, dapat lang daw na police, tawag sa police ni Paula Avellino ito. Yan ang komento ng ilang mga fans. At the same time, marami din nagsasabi na dapat lang po ito para matuto and syempre yung iba ay hindi po pamarisan para malaman ng lahat na hindi po ito dapat na tinotolerate at hindi dapat ginagawa. Sana'y matuto daw po ang mga tao na mag-respect ng privacy. So ayan, sa halip na si Paula Avellino kanina madatnan, police po ang dumating. Nakakatakot syempre, 'di ba? Dapat kasi matuto po tayo na rumispeto sa privacy. Sobra-sobra na rin po kasi yan. And tayo rin, matuto na rin po tayong limitahan. Grabe naman. 'Di ba yung pagsusoko din po ng mga fans na nasi-share din natin kasi nga nasasagap natin social media. Ito na pala yung sana malimitahan din po natin kasi pangnanakaw na rin ang privacy. Although, yun po ay naka-post na sa social media. So, na lang natin, pag-fiestahan na lang natin every events and ganap sa nila Kim and Paolo talaga. Samantala, sabi nga dito, tila naubos ng pasensya ni Paula Avellino kaya siya na mismo ang naglantad ng larawan ng dalawang stalkers umano na nakabantay sa harap ng kanyang bahay sa kanyang ex or dating Twitter account ngayong umaga ng Huwebes, February 12, 2026. Ibinahagi ng kapamilya aktor ang larawan ng dalawang tao na tila pareho ang kulay ng mga damit. So, ayun na nga, nakapagtataka din. Ano yan? Uniform? Ang sa palagay nyo guys, kasi same po ng damit di ba? Halos same ng color talaga. Nakapansin-pansin po talaga din yon. Naguguluhan tuloy ang mga fans kung sino ba talaga ito. Pero sana naman daw po hindi to KP fans. At kung sakali man na hindi KP fans, wag naman sanang gamitin ang fandom para para ipang-alibay dahil hindi maganda nagagamitin pa ang KP fines. So, sana ay matuto na ang lahat na sobra-sobra na. Talagang umover na po sa pang-stalk. Umabot na talaga sa pagsunod sa bahay nila Paula Avellino. Anyway, sabi naman po dito ni Ma'am Emilda Aitona, maganda ring gabi. Mind your own business, kayo mga bashers na walang gusto, si Pau kay Kim at mga naghahabol kay Pau. At siya ang naghahabol kay Pau. Talaga lang isa lang ang sasabihin ko, hindi malandi si Kim. Ang love ng Kim Pau, may respeto sa isa't isa. Natural ang kilos nila at alam ko, hindi pababayaan ni Lord si Kim dahil totoong tao siya at mahal niya din si Lord. So, ayun na nga. May mga nagsasabing nga si Kim daw ang mukhang naghahabol kasi kay Paula Avellino and all. Ganyan. Pero, syempre tayo bilang subaybay naman sa mga ganap nilang dalawa, events, alam mong hindi yun totoo. And syempre, sa pagkakakilala din natin, as supporters ni Kim, ayan, hindi siya ganong klase. 'Di ba?
kung yay pala habol sa lalaki, di sana ang dami na niyang naging jowa at ang dami na niyang naging issue. Pero wag ka, pagdating sa pag-ibig, sa mga ganyang bagay, napakatahimik po ni Kimit, hindi po nagkaroon ng issue. So, yun lang po muna yung ating update kayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita ko po muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming po salamat.